Mapagpala at ligtas na araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Melba Ihan, ang magiging lecturer ninyo sa Filipino. Ikinagagala ko na dinala ninyo ang sarili ninyo sa isang review center kung saan bibigyan kayo ng mas maraming kaalaman upang maabot at makuha ninyo ang iyong mga pangarap na lisensya sa buhay. Maligayang araw po. Para sa Filipino, number 1, ang mga sumusunod ay katangian ng wika maliban sa ang sagot ay Charlie, hindi nagbabago. Isa sa katangian ang pagiging dinamiko o pagiging buhay nito na nangangahulugang nagbabago ang gamit at kahulugan ng isang salita sa patuloy na pagbabago ng panahon. Number 2, bawaw, hayop, dingdong, blank. Ang sagot ay delta, bagay-bagay. Ayon sa teoryang dingdong, natututo umanong magsalita ang tao dahil sa paggagagad sa mga tunog na kanyang naririnig mula sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Tulad halimbawa ng tunog mula sa ambulance, tunog mula sa patrol car, tunog mula sa fire truck. So dito umano natututo o nanggagagad ang tao sa kanyang pagsasalita. Number 3. Ano ang kauna-unahang simbolo na ginamit ng mga sinaunang Pilipino sa pagbaybay ng mga salita? Ang sagot, Charlie, sinaunang baybayin. Baybayin ang tawag o ginawang pagpapangalan ng mga sinaunang Filipino sa paraan ng kanilang pagsulat ng kanilang mga salita. Number 4, anong wika ang ginagamit ng tao? Or ang wikang ginagamit ng tao ay hindi lamang binibigkas na tunog, kundi ito ay, ang sagot ay, Charlie, sinusulat. Wika ang nagiging paraan ng tao upang makipag-ugnayan sa kanyang kapwa-tao na naging dahilan upang magkakaunawaan ang isang lipunan. At habang patuloy na tumutuklas ang tao ng iba pang kaalaman, natutuhan din niyang tumbasan ng mga imahe o larawan ang mga tunog na lumalabas sa kanilang bibig hanggang sa maging representasyon ito ng mga tunog ng nasabing salita. Number 5. Saang anyo ng wika nabibilang ang salitang mare at pare? Ang sagot ay B. Colloquial. Nangati sa dalawang pangkahalatang uri ng antas ang wika. Ito ang formal at informal. Sa ilalim ng di formal, nakapaloob ang mga salitang pangkaraniwang ginagamit ng mga tao sa isang lipunan sa kanilang informal na pag-uusap. Ang mga salitang pinaikli o kaya pinahaba na tinatawag na colloquial. Ang salitang mari at pare ay nagmumula sa salitang kumari at kumpadre na naging colloquial at pinapaikli nito at ginawang mari at pare. Number 6. Ang 8 titik na idinagdag sa abakadang Tagalog ay ang sagot ay Charlie. C, F, J, N, E, Q, V, X, at saka Z. Kasama sa modifikasyon ng ating abakadang Tagalog ang pagpapapasok ng mga salitang hiram mula sa mga dayuhan upang makaagapay sa pagbabagong hiningi ng lipunan. Kaya noong pinalitan ang tawag nito sa alfabetong Pilipino, kasama na rito ang pagpapapasok sa 8 letrang hiram mula sa dayuhang mananakop ng bansa. Number 7, ang pinaikling salita ay mauuri sa antas sa ito ng wika. Ang sagot ay delta, colloquial. Ito ang antas ng wika na pinaikli at ginagamit ng pangkat ng mga tao sa isang speech community tulad ng salitang utol na nagmumula sa salitang kaputol. So ito ay pinaikli at ginagamit ng grupo ng mga tao sa kanilang informal na talastasan. Number 8, anong katangian ng wika ang nagiging dahilan sa pagbabago ng kahulugan at gamit ng isang salita? Ang sagot ay alpha, buhay. Ang pagiging buhay ng isang wika ang naging dahilan kaya palagi itong sumasabay sa pagbabagong nangyayari sa isang lipunan. Tulad halimbawa ng salitang mouse na dati isang konsepto lang ang taglit nito na tumutukoy sa isang uri ng animal na itinuturing na salot. Ngunit sa patuloy na pag-unlad ng lipunan, may bagong kahulugan sa salitang ito na tumutukoy sa isang bagay na pinapagana gamit ang battery upang magamit sa laptop o computer. Number 9. Kung mayroong 28 titik ang ating alfabetong Filipino, ilan ang ponemang bumubuo nito?
Ang sagot ay Delta. 21 ang pinakamalapit na sagot dahil naitala sa kasaysayan at ebolusyon ng ating alfabeto na nagmumula sa pagtawag nitong abakadang Tagalog. 21 ang ponema o mga tunog na bumubuo dito, ngunit nang ito'y dinagdagan ng 8 letra, naging 25 ang ponema ng ating alfabeto. Number 10, batay sa teoryang ito, bunga ng personal na kontak sa kanyang kapwa-tao ang wika. Ang sagot ay teoryang, Hey you, bravo. Naniniwala ang teoryang ito na dahil sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa-tao, kaya nakakabuo sila ng salita na naging palatandaan sa kanilang kinabibilangan o naging kanilang identidad. Katulad ng halimbawa dito sa Mindanao, ng mga kapatid nating Maranao. Kapag nalalaman natin at lumalabas sa bibig nila yung isang salitang uway, alam natin na ang kinabibilangan ng nasabing speaker ay mula sa pangkat etiko ng mga speaker ng mga Maranao. Number 11, anong dahilan kung bakit sinasabing ang wika ay dinamiko? Ang sagot ay bravo. Nagbabago ang kahulugan at gamit nito. Dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon, kasamang nagbabago ang gamit at pagpapakahulugan ng isang salita, katulad halimbawa ng isang salitang hipon. Noong tumutukoy lamang ito sa isang uri ng pagkaing dagat o seafood. Subalit sa kasalukuyan, sa ating panahon o sa inyong panahon, tumutukoy na ito sa isang uri ng tao na may magandang katawan kahit walang magandang mukha. Number 12, anyo ng wika na kung saan madalas ginagamit sa malikhaing pagsulat. Ang sagot ay Charlie, pampanitikan. Nasa ilalim ng antas ng wika ang formal at nahahati ito sa pambansa at pampanitikan. Sa uri ng pampanitikang wika, ito ay tumutukoy sa mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akda o sa pagsusulat ng mga iba't ibang genre pampanitikan. 13. Anong teorya ng wika ang hango mula sa Biblia? Ang sagot ay Charlie, teorya ng Tore ng Babel. Naniniwala ang teoryang ito na noong unang panahon, iisang wika lang ang ginagamit ng mga tao sa mundo. Kaya hindi sila nagkaroon ng problema sa pagkakasundo. Dahil nagkakaunawaan sila, nagkaroon sila ng isang mithiin na magpatayo ng tore upang maabot ang kinaroroonan ng may kapal. Hindi nagustuhan ng Diyos ang kapangasan ng tao, kaya winasak niyang tore at nang magsimula silang magsalita, nagkaroon sila ng iba't ibang wika na sinasabing ito ang pinagmulan ng mga wika sa iba't ibang panig ng mundo. So makikita ito sa Genesis Kabanata 11, 1-a. Number 14. Alin sa mga sumusunod ang ethnolek or ethnological? So ang sagot ay Alpha, Inday. Ang Inday ay halimbawang salita sa ilalim ng ethnolek dahil binibigyan ito ng iba't ibang pagpapakahulugan batay sa pangkat na gumagamit nito, katulad na lamang ng mga Tagalog na nagkakahon sa salitang Inday bilang isang katulong o kasambahay. Number 15, alin sa mga sumusunod na anyo ng wika ang madalas ginagamit sa pamahalaan at paaralan? So ang sagot ay Charlie, pambansa. Ito ang uri ng wika na ginagamit sa mga aklat ng wika at pambalarila sa isang bansa. Ito rin ang salitang ginagamit sa talakayan sa loob ng classroom at sa pamahalaan. Number 16. Sino ang ama ng balarilang Tagalog? Ang sagot ay si Lopica Santos Delta. Kinikilala bilang ama ng balarilang Tagalog si Lopica Santos dahil sa kanyang balarila na siyang naging unang batayang aklat, naging bahagi ang Filipino sa kurikulum ng mga paaralan sa Pilipinas. 17. Ilan ang kabuuang bilang ng titik ng sinaunang baybayin? Ang sagot ay Bravo. 17. Binubuo ng 14 na katinig at 3 patinig ang baybayin o ang sinaunang alfabeto ng mga Filipino. Number 18. Kaninong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay pakikipagsapalaran? Ang sagot ay Delta, Charles Darwin.
Naniniwala si Darwin na kailangan ng tao ang wika upang siya mabuhay sa isang lipunan o sa kanyang pakikipagsapalaran. 19. Ito ay isang paraan ng pang-araw-araw na pagpapahayag na dapat matutunan ng isang tao. Ang sagot ay Delta, paraan ng pagpapahayag. Kung taglay na ng isang tao ang mga kasanayan sa wika, magagamit at masusubok ito sa kanyang pakikipagtalastasan kung alam niya ang 4 na paraan ng pagpapahayag tulad ng pagsasalaysay, paglalarawan, pangangatwiran at paglalahad. Number 20. Anong paraan ng pagpapahayag ang nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay? Ang sagot ay Charlie, pagsasalaysay. Pagsasalaysay ay pagkukwentong muli sa naririnig, napapanood, sasaksihan at napapakinggan sa pagitan ng mga magkakaugnay-ugnay ng mga detalye o mga pangyayari mula sa mga narinig na iba't ibang genre. 21. Anong anyo ng pagpapahayag ang naglalayong magbigay linaw sa isang konsepto o kaisipan upang lubos itong maunawaan ng tagapakinig o tagabasa? Ang sagot ay B. Pangangatwiran. Ang paglalahad na to, ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng patunay ng katotohanan at pinaniniwalaan sa target na tagapakinig o kausap. 22. Bakit itinuturing na isang sining ang pangangatwiran na isa sa anyo ng pagpapahayag? Ang sagot ay Delta. Dahil sa paggamit ng wasto, angkop at magandang pananalita upang makahikayat. Maituturing na isang sining ng pangangatwiran dahil hindi lamang ito basta pagharap ng mga patunay, kundi pinipili din dito ang mga salita na gagamitin sa pagbibigay linaw ng hindi makasakit, kundi magiging paraan sa madaliang paraan sa pag-iimpluwensya sa ating mga kausap. 23. Proseso ng pagsulat kung saan dito isinasagawa ang pagbabasa muli sa borador ng makailang ulit para sa layuning pagpapabuti at paghuhubog ng dokumento. Ang sagot ay Charlie, pagriribisa at pag-iintindi. Ito ang yugto ng pagsulat kung saan masinsinang isinasagawa ang paghimay-himay sa manuskrito upang maayos at makita ang ilang mga kahinaan tulad ng wastong gamit ng mga bantas, pagkakaugnay-ugnay ng mga talata upang higit pang mapaunlad. 24. Bakit itinuturing ding agham ang isa sa anyo ng pagpapahayag ang pangangatwiran? Ang sagot ay Delta. Ang anumang gawa na sumusunod sa isang proseso ay maituturing na agham tulad ng pangangatwiran dahil may mga hakbang itong sinusunod upang mailatag ng mahusay ang gagawing paghihikayat. 25. Anong kasangkapan ng mananalumpati ang tumutukoy sa anumang pagkilos ng katawan na ginagawa niya na may kaugnayan sa kanyang ipinapahayag na kaisipan? Ang sagot ay Alpha, galaw. Mas lalong mabibigyan ng bigat at halaga ang sinasabi kung naipakita ito sa galaw habang nagsasalita sa harap ng isang tagapakinig. Ang galaw ang higit na nagbibigay diin sa ipinapahayag ng nagsasalita. Halimbawa, ang pag-iling kung hindi sang-ayon, ang paglaglag ng balikat kung meron kang kinalulungkutan. 26. Nagsasaad ito na dapat iwasan ng mananalumpati ang tulin at mabilis na pananalita. Ang sagot ay C. Tinig. Ang tinig ang pinakamahalaga sa kasanayan sa pagsasalita, kaya pinakamainam na maging kalmado at dahan-dahan ang gagawing pagbibitaw ng mga salita nang sa ganon, maipaunawa sa kausap ang gusto nating iparating. 27. Anong kasangkapan ng mananalumpati ang nagsasaad na dapat magaan lang ang katawan at nakarelax habang nasa entablado? Ang sagot ay Charlie, tindig. Mahalaga sa isang mananalumpati ang tindig panalo dahil ito ang higit na magbibigay ng kumpiyansa sa mga tagapakinig na paniwalaan ang iyong mga sinasabi. 28. Pagbasa, interpretasyon at pagpapakahulugan. Pagsasalita ay blank. Ang sagot ay bravo. Pagpapahayag at nararamdaman. Hindi lamang limitado sa pagbigkas ang sakop ng pagsasalita,
kundi ito ay may kinalaman sa pagpapahayag ng kaisipan at nararamdaman ng isang tao. 29. Uri ng pakikinig kung saan kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Ang sagot ay alpha, relax. Isa siyang problema sa isang nagsasalita dahil kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Itinutuon ang kanyang atensyon sa ibang bagay at walang makita ang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo. 30. Wikang pambansa ng Pilipinas taong 1937. Sagot, Charlie, wikang pambansang batay sa Tagalog. Batay sa kautosang tagapagpalaganap bilang 134 ng 1937, sinasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay wikang pambansang batay sa Tagalog. 31. Binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig ang sagot ay Charlie, alibata, silabaryo. 17 ang kabuang bilang na bumubuo sa sinaunang silabaryo ng mga Filipino sa ating bansa. 32. Anong probisyong pangwika ang nagsasabi ng wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino? Ang sagot ay Article 14, Section 6, Bravo. Ayon sa Article 14, Section 6 ng ating 1987 Constitution, nagtatadhana ito na ang Filipino ang wikang pambansa ng Pilipinas. 33. Sino ang nahirang na unang punong komisyoner sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF? Ang sagot ay Bravo, si Dr. Ponciano BP Pineda. Ang naging unang punong komisyoner ng pinilitan at gawing KWF ang ahensyang pangwika noong taong 1990s. 34. Ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa umiiral na katutubong wika. Saan ito matatagpuan? Ang sagot ay Charlie. Matatagpuan ito sa Article 14, Section 3 ng 1935 Constitution. Ito ang unang batas pangwika na naitadhana ng bansa noong nagsimula ang Pilipinas na magkaroon ng kanyang saligang batas sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. 35. Anong teorya ng wika ang sinasabi ni Rizal? Ang sagot ay Charlie. Biyaya mula sa langit. Naniniwala si Rizal na ang wika ay pinagkaloob ng may kapal sa mga tao upang magamit niya sa kanyang talastasan. 36. Anong taon naging Pilipino ang tawag sa ating wikang pambansa? Ang sagot ay Bravo, 1959. Nagpalabas ng kautusan ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose E. Romero na tawaging Pilipino ang wikang pambansa bilang kapalit ng Tagalog. 37. Alin ang pinakaunang dimensyon o antas ng pagbasa? Ang sagot ay Charlie, pagkilala sa nakalimbag na simbolo. Ito rin ay tinatawag na perception, kung saan kinikilala sa hakbang na ito ang mga simbolong nakalimbag nang sa ganon ito ay mabigyan ng interpretasyon at pagpapakahulugan. 38. Ang ninyo ay halimbawa ng anong uri ng sulatin? Ang sagot ay alpha, personal na sulatin. Kasi ang personal na sulatin ay isang informal na sulatin na walang tiyak na balangkas at pansarili lamang. Kaya kung pupunta kayo sa mga restaurant na paborito niyong kainan, makikita niyo na iba-iba ang itsura at walang standard na sinusunod sa nasabing mga uri ng sulatin. 39. Anong uri ng teksto ang nagpipinta sa imahe o anyo ng isang bagay sa kanyang mambabasa? Ang sagot ay descriptive o deskriptibo. Bravo. Nanglalarawan ito ng mga katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. 40. Pagbabasa bilang pamatay oras ay halimbawa na ng paraan ng pagbasa. Ang sagot ay delta, kaswal na pagbasa. Ito ang ginawang pagbabasa ng isang tao sa kanyang libreng oras o sa mga panahong nais niyang malibang. 41.
Teorya ng pagsulat na naniniwalang ito ang instrumento sa paglalantad ng katotohanan. Ang sagot ay alpha. Teoryang romantiko. Pinaniniwalaan ng teoryang ito na nagsusulat ang isang tao dahil bunga ng kanyang pag-ibig at layo na maipakita ang katotohanan gaya ng ginagawa ni Rizal, Bonifacio at iba pa ang mga naunang manunulat sa Pilipinas. 42. Elemento sa pakikinig na tumutukoy sa interes ng tagapakinig ayon sa kanilang sexual na orientasyon. Ang sagot ay bravo. Sinasabing magkaiba ang interes ng mga lalaki sa babae. Ang mga lalaking tagapakinig ay ayaw sa babaeng tagapagsalita dahil maligoy masyado sa pagsasalita at maraming sinasabi o ipinapaliwanag na naging negatibo para sa kanila kaya hindi pinakikinggan. At gusto rin nilang pinapakinggan ay ang mga paksang may pansarili silang interes. Ang mga babae naman ay ayaw sa lalaking tagapagsalita dahil sa may katipiran ang mga ito sa pagbibigay ng paliwanag. Higit na mahaba ang pasyensya ng babae sa pakikinig kaysa mga lalaki dahil madali silang mainip. 43. Teorya ng wika na nagsasabing may kinalaman sa romansa kaya natutong magsalita ang tao. Ang sagot ay delta. Teoryang lala. Naniniwala ang teoryang ito na kaya natutong magsalita ang tao dahil may kinalaman ito sa salik, pandamdamin o pag-ibig ng isang tao. 44. Ilang porsyento ng kaalaman ang nakukuha mula sa pakikinig? Ang sagot ay alpha, 45%. Ayon sa pag-aaral, ang pinakamalaking kaalaman ay nakukuha ng tao mula sa kanyang ginagawang pakikinig. Kaya ito ang may pinakamalaking porsyento na bahagi ayon sa mga eksperto. 45. Ben, Zong, Zai ay halimbawa ng ang sagot ay bravo, socioleg. Variety ito ng wika na ginagamit ng mga taong nabibilang sa isang social na grupo sa isang lipunan. 46. Sa taong ito, narebisa ang patakarang bilinggual ng Pilipinas. Ang sagot ay Delta, 1987. Kasamang nirebisa nung magkaroon tayo ng pagbabago sa ating saligang batas noong 1987 ang patakarang bilinggual ng ating bansa na unang pinapatupad sa ilalim ng panunungkulan ni Presidente Marcos. 47. Ano ang paraan ng diskurso kung ipinapahayag mo ang ibig sabihin ng salitang kahulugan? Ang sagot ay pangangatwiran, delta. Ito ang paraan ng pagpapahayag na ang layon ay magbigay linaw sa isang konsepto. 48. Ito ang paraan ng pagbigkas ng alfabetong Filipino maliban sa Enye na bigkas Kastila. Ang sagot ay bravo. Ayon sa ginawang modifikasyon sa ating ortografiyang Pilipino, itinakda dito na susundin ang sinasabi kung anong basa siyang bigkas. Kaya, ang alfabetong Filipino o mga letra sa alfabetong Filipino ay babasahin at bibigkasin ng pa-Ingles maliban sa Enye na hiram mula sa Kastila. 49. Sa loob ng classroom, kapag nagbabahagi na ng ideya ang guro at mag-aaral hinggil sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto, anong variety ng wika ang ginagamit sa pag-uusap? Ang sagot ay Charlie, socioleg. Dahil may ituturing ang classroom bilang isang grupo ng mga mamamayan sa isang lipunan na maaaring bumuo o makabuo ng variety ng wika dahil sa kanilang kinabibilangan na grupo. 50. Kapag sinasabing arbitraryo ang wika, ito ay nangangahulugang, sagot ay bravo, napagkasunduan ng pangkat. Ayon kay Gleason, ang wika ay hindi lamang balangkas sa mga sinasalitang tunog, kundi ito rin ay napagkasunduan ng mga grupo ng tao sa isang speech community. Kaya kahit may mga pagkakataon na halos magkapareho ang baybay at bigkas ng isang salita sa isang wika, nagkakaroon ito ng kaibahan dahil arbitraryo ang mga ito.